Good morning, mabilis ang basa ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 5 November 2023. Nandito na tayo sa ikalawang hari, chapter 7. Basa. Ikalawang hari, chapter 7, verse 1, sinabi ni Eliseo, makinig kayo sa ipinapasabi ni Yahweh bukas sa ganitong oras. Sa may pagpasok ng Samaria ay makakabili ka na ng isang takal na pinong harina o 2 takal na sibada sa halagang 1 pirasong pilak. Verse 2, sinabi ng opisyal na kanang kamay ng hari, hindi magkatotoo iyang sinasabi mo kahit pa buksan ni Yahweh ang mga bintana ng langit. Sinabi naman ni Eliseo, makikita mong ito'y mangyayari bukas, ngunit hindi mo ito matitikman. Umalis ang hukbo ng Syria. Verse 3, may 4 na taong, yung umalis ang hukbo ng Syria, yung title ng, yung susunod na verses. Ikalawang hari, chapter 7, verse 3, may 4 na taong may sakit na sa balat na parang kitong noon sa may pasukan ng lungsod. Nag-usap-usap sila, bakit nakaupo tayo rito at naghihintay na lang ng kamatayan? Verse 4. Kung papasok tayo ng lungsod, tiyak na mamamatay tayo sa gutom doon. Kung mananatili naman tayo rito, mamamatay rin tayo. Mabuti pa'y pumunta tayo sa kampo ng mga taga-Syria. Kung hindi nila tayo patayin, mabuti. Kung patayin nila tayo, matatapos ng ating paghihirap. Verse 5, nang palubog na ang araw, pumunta nga sila sa kampo ng mga taga-Syria. Pagdating doon, wala silang dinatnan isa man. Verse 6, sapagkat sa kapangyarihan ni Yahweh, ang mga kawalang Syria ay nakarinig ng mga yabag na napakaraming kabayo at mga karwahe. Dahil dito inakala nilang inupahan ng hari ng Israel ang mga hari ng Heteo at Ehipsyo para digmain sila. Verse 7, kaya tumakas sila ng magtatakip silim, iniwan nila ang kanilang kampo, pati mga kabayo, asno at lahat ng naroon, at kanya-kanya silang takbo para iligtas ang kanilang buhay. Verse 8, pumasok ang 4 na sa unang tulda. Guys, magtataka ka talaga nung araw, no? Bakit puro sila gyera? Kasi, alam niyo kasi, kung sino yung mananalo sa gyera, yun ang maghahari dun sa lugar na pinalanunan nila, diba? Parang tayo lang din. Noon sa Pilipinas, nung inano tayo, sinakop din tayo, nagyera din on, diba? Tapos, syempre, kung sino yung yun na ang mag-aari doon sa lupain na ikaw nakatira doon. Sila na sa kanila na kayo magbubuwis, ganyan. Magbibigay ng tax. Kaya siguro nananakop tong mga to. Siguro lang ha. Kasi puro gyera eh. Okay. Verse 7. Ikalawang hari, chapter 7, verse 7. Kaya tumakas sila ng magtatakip silim, iniwan nila ang kanilang kampo, pati mga kabayo, asno at lahat ng naroon, at kanya-kanya silang takbo para iligtas ang kanilang buhay. Verse 8, pumasok ang 4 sa unang tulda, kumain sila at uminom, pagkabusog sinamsam nila ang lahat ng ginto, pilak at mga damit na naroon. At ito ay itinago. Pagkatapos pumasok din sila sa ibang tulda, sinamsam din ang lahat ng naroon at itinago. Verse 9, ngunit naisip nila, hindi tama itong ginagawa natin. Magandang balita ito at hindi natin dapat sarilinin. Hindi natin ito dapat ipagpabukas sapagkat tiyak na mapaparusahan tayo. Ang maputi, ipaalam na natin ito sa mga opisyal ng hari. Verse 10, at lumakad nga sila pagdating sa pasukan ng lungsod, sinabi nila sa mga bantay, galing kami sa kampo ng mga taga-Syria at isa bang bantay ay wala kaming dinatnan. Ang nakita lang naman ay mga kabayong nakatali, asno at mga tulda. Verse 11, isinigaw naman ito ng mga bantay hanggang sa ang balita ay makarating sa palasyo.
Verse 12, ng gabing iyon ay bumangon ang hari at tinipon ang pinuno ng Israel. Sinabi niya, pain lang ito ng mga taga-Syria. Alam nilang nagkakagutom tayo rito, kaya iniwan nila ang kampo at nagtayo sa paligid. Pagpasok natin doon, huhulihin nila tayo ng buhay. Sa ganoong paraan, mapapasok nila itong ating lungsod. Verse 13, sinabi ng isa sa mga pinuno, pumili kayo ng ilang lalaki at patingnan natin kung ito'y totoo. Ipagamit natin sa kanila ang 5 sa mga kabayong natitira pa sa atin. Kung makabalik sila ng buhay, magandang balita ito sa buong Israel. Kung mapatay naman sila, matuturod lamang sila sa mga kasama nating namatay na. Verse 14, pumili nga sila ng 2 karwahe at pinuntahan ang kampo ng mga taga-Syria upang malaman kung ano ang nangyari sa mga iyon. Verse 15, Nakaabot sila hanggang sa ilog Jordan at wala silang nakitang kaaway. Ang nakita nila'y damit at mga kagamitang naiwan ng mga taga-Syria dahil sa pagmamadali. Nagbalik ang mga inutusan ng hari at ibinalita ang kanilang nakita. Verse 16, nagpuntahan ang mga Israelita sa kampo ng mga taga-Syria at kinuhang lahat ang laman ng mga tolda, kaya natupad ang sinabi ni Yahweh na may mabibili ng pagkain, 1 pirasong pilak ang bawat takal ng pinong harina o kaya 2 takal na sibada. Verse 17, ang opisyal na kanang kamay ng hari ang pinagbantay sa pintuan ng lungsod ng magdagsaan ang mga tao. Siya ay natakot. Ulitin ko guys yung verse 17. Ikalawang Hari, chapter 7, verse 17. Ang opisyal na kanang kamay ng hari ang pinagbantay sa pintuan ng lungsod ng magdagsaan ang mga tao. Siya ay natapak-tapakan at namatay tulad ng sinabi ni Eliseo. Verse 18, sapagkat nagsabihin ni Eliseo sa hari na bukas ay makakabili na ng 2 takal na sibada o kaya 1 takal na pinong harina sa halagang 1 siklong pilak. Verse 19, ang opisyal na ito ang nagsabing hindi magkatotoo iyon. Buksan man ni Yahweh ang mga bintana sa langit. Sinabi rin noon ni Eliseo, makikita mong ito'y magkatotoo ngunit hindi mo matitikman ang pagkaing sinasabi ko. Verse 20, iyon nga ang nangyari, natapak-tapakan siya ng mga tao at namatay sa may pintuan ng lungsod. Okay, nandito na tayo sa Ikalawang Hari, chapter 8. Bumalik ang babaeng taga-Sunem. Ikalawang Hari, chapter 8, verse 1, sinabi ni Eliseo sa ina ng bata na kanyang muling binuhay, umalis kayo rito at mag-ibang bayan sapagkat sinabi ni Yahweh na magkakaroon ng tagutom dito sa loob ng 7 taon. Verse 2, sumunod naman ang babae sa sinabi ng propeta. Umalis sila ng kanyang pamilya at nanirahan sa lupain ng mga Pilisteo sa loob ng 7 taon. Verse 3, pagkalipas ng 7 taon, bumalik siya sa Israel at nakiusap sa hari na ibalik sa kanya ang kanyang bahay at lupa. Verse 4, kausap noon ng hari si Gehazi, ang lingkod ng propetang si Eliseo. Sinabi ng hari, isalaysay mo sa akin ang mga himalang ginawa ni Eliseo. Verse 5, nang isinalaysay na ni Gehazi ang tungkol sa pagbuhay sa patay, dumating ang ina ng batang binuhay ni Eliseo. Pumunta nga siya roon upang humingi ng tulong tungkol sa kanilang bahay at lupa. Nang makita ni Gehazi ang babae, sinabi niya sa hari, mahal na hari, ito po ang ina ng batang binuhay ni Eliseo. Verse 6, ang babae tinanong ng hari kung totoo ang sinabi ni Gehazi at sinabi niyang totoo nga, kaya ang hari ay humirang ng 1 tao at inutusan ng ganito. Gawan mo ng paraang maibalik sa babae ang lahat niyang ari-arian pati ang ani ng kanyang bukid mula nang umalis siya hanggang sa araw na ito. Ang paghahari ni Hazael sa Syria. Verse 7, si Eliseo ay pumunta sa Damasco at noon ay may sakit si Haring Ben-Hadad ng Syria. Nang mabalitaan niyang nasa Damasco si Eliseo, verse 8, inutusan niya si Hazael na magdala ng mga regalo at makipagkita kay Eliseo ang propeta ng Diyos upang itanong kay Yahweh kung gagaling pa siya o hindi. Verse 9, lumakad si Hazael upang makipagkita kay Eliseo, karga ng 40 kamilyo, dala niya ang iba't ibang magagandang regalo na produkto ng Damasco. Pagdating kay Eliseo, sinabi niya, inutosan po ako ng lingkod ninyong si Ben-Hadad upang alamin kay Yahweh kung gagaling pa ang hari o hindi. Verse 10, ang sagot ni Eliseo, bumalik ka sa kanya at sabihin mong gagaling siya, ngunit ipinaalam sa akin ni Yahweh na mamamatay siya. Verse 11, at tinitigan niyang mabuti si Hazael hanggang sa ito'y mapahiya na paiyak si Eliseo.
Verse 12, nang itanong ni Hazael kung bakit siya umiiyak, sinabi ni Eliseo, sapagkat alam kong gagawin mo ng malaking kasamaan ang buong Israel, susunugin mo ang kanilang mga kuta, papatayin mo ang mga kabataang lalaki, duduruging parang abo ang mga bata at bibiyakin mo ang tiyan ng mga buntis. Verse 13, paano ko magagawa ang kakilakilabot na bagay na iyan? Ako isang hamak na alipin lamang, sagot ni Hazael. Sinabi ni Eliseo, ipinahayag sa akin ni Yahweh na ikaw ay magiging hari ng Syria. Verse 14, at bumalik na si Hazael kay Ben-Hadad, tinanong siya nito, ano ang sinabi sa iyo ni Eliseo? Sumagot siya, gagaling daw po kayo, sagot ni Hazael. Verse 15, ngunit kinabukasan binasa ni Hazael ang isang kumot at ibinalot sa mukha ng hari hanggang sa ito'y mamatay. So, si Hazael ang pumatay sa hari, guys. Okay, ulitin ko ha. Sumagot siya, gagaling daw po kayo ni Hazael. Verse 15, ngunit kinabukasan binasa ni Hazael ang isang kumot at ibinalot sa mukha ng hari hanggang sa ito'y mamatay, at si Hazael ang sumunod na hari ng Syria. Ang paghahari ni Jehoram sa Judah. Ikalawang Hari chapter 8 verse 16, nang si Joram na anak ni Ahab ay 5 taon nang naghahari sa Israel, si Joram na anak ni Haring Jehoshaphat ay nagsimula namang maghari sa Judah. Verse 70, 32 taon siya nang maging hari at 8 taon naghari sa Jerusalem. Verse 18, ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh, sinundan niya ang yapak ng mga naging hari ng Israel tulad ng ginawa ng sambahayan ni Ahab na kanyang biyanan. Verse 19, gayon man, hindi pa rin ibinagsak ni Yahweh ang Judah alang-alang sa lingkod niyang si David, at sa pangako niya rito na maghahari ang kanya mga susunod na salinlahi sa habang panahon. Verse 20, sa panahon ni Jehoram, naghimagsik ang Edom laban sa Judah at naglagay ng sariling hari. Verse 21, pumunta siya sa Zazair, dala ang lahat niyang karwahe, ngunit napaligiran sila ng mga Edomita, kaya kinagabihan nagpilit silang lumusot. Ang mga tauhan niya ay nagsitakas pauwi sa kanilang bahay. Verse 22, mula noon hindi nasakop ng Judah ang Edom, na hindi nagtagal naghimagsik din ang Libna. Verse 23, ang iba pang ginawa ni Jehoram ay nakasukat sa kasaysayan ng mga hari ng Judah. Verse 24, namatay siya at tinilibing sa bayan ni David sa libingan ng kanyang mga ninuno. Ang humalili sa kanya bilang hari ay ang anak niyang si Ahazias. Ang paghahari ni Ahazias sa Judah. Ikalawang Hari chapter 8 verse 23, si Ahazias na anak ni Haring Jehoram ay naging hari ng Judah noong 12 taon ng paghahari ng Israel ni Joram na anak ni Ahab. Verse 26, si Ahazias ay 22 taon noon at 1 taon siyang naghari. Ang bata, guys, Si Ahazias ay 22 taon noon at 1 taon siyang naghari sa Jerusalem. Ang kanyang ina ay si Atalia na apo ni Omri na naging hari din ng Israel. Verse 27, sinundan din niya ang yakap ng sambahayan ni Ahab na lolo ng kanyang asawa. Nagkasala rin siya kay Yahweh. Verse 28, tinulungan niya si Joram ng salakayin nito sa Ramoth Gilead. Si Haring Hazael ng Syria noon ay nasugatan ng malubha si Joram. Verse 29, at umuwi siya upang magpagamot sa Jezreel. Nang mabalitaan ito ni Ahazias na anak ni Haring Jehoram ng Judah, dinalaw niya ito. Guys, bukas na itong chapter 9. Bye everyone. God bless.